Hindi niya alam na may kakayahan si Shera na saktan siya. Saglit siyang natigilan, pinapanood ng papala yung figura nito kasamang mayordomo. Hindi kailanman naintindihan ni Douglas na 5 taon na nakakalipas. Nagpasakop sa kanya si Shera dahil mahal siya nito. Makalipas ang 5 taon, si Shera naging kompleto. Isang estranghero na at lahat ng paglaban ay ginawa niya. Hindi na siya ang dating babaeng humahabol kay Douglas noon. Ngayon, dumaan na siya sa pinakamatinding pagpapahirap sa mundo. Ang pagtataksil ay nag-iisang pangkaraniwang bagay para sa kanya. At ang mga dating kahinaan ay wala ng halaga. Sanay na siya sa mga ginagawa ni Douglas. At unti-unti na siyang hindi nasasaktan. Nang unti-unting maputol ang mga tanikalang gumapos kay Shera. Napagtanto niyang wala siyang halaga, na ang kanyang sariling buhay ay kamatayan, ay wala ng kabuluhan sa kanya. Ano pa bang dapat niyang katakutan sa mundong ito? Sa sumunod na buwan, nanirahan si Shera sa lumang bahay sa ilalim ng proteksyon ng matandang ginang. Tuwing umaga at gabi, gumagamit siya ng internet upang makipag-ugnayan kay Liam. Lumalim ng mabilis ang relasyon nilang dalawa, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ni Eros. Ang hindi niya alam, minsan si Gabriel ang kausap niya sa WeChat at minsan iba na. Sa panahong ito, ilang beses na sinubukan ni Douglas na pumasok na sa pilitan sa kanyang kwarto. Ngunit, palaging napipigilan ng mga gwardya. Sa loob ng maraming taon, ito ang pinaka-komportableng panahon para kay Shera. Ngunit hindi niya maatim na manatili sa lumang bahay na parang isang palamunin. Kaya paminsan-minsan nakikipag-ugnayan siya kay Maverick upang kumuha ng mga proyekto sa disenyo. Sinisikap niyang tapusin ang mga to habang nasa maayos siyang kalagayan. Unti-unti nagsimulang ibenta sa ibang bansang kanyang mga disenyo ng alahas. At tumanggap siya ng napakagandang mga pagsusulit pagpuri mula sa mga kritiko. Ang tanging panghihinayang niya ay ang unti-unting panghina ng epekto ng inhibitor. Paulit-ulit na antalang inaasahang petsa ng kanyang paggaling. Matapos ang isang iniksyon na natili lamang siyang gising sa loob ng 3 oras bago muling mahulog sa matinding pagkaantok. Isang bagay na hindi tuwirang pumipigil sa kanya na gumawa ng mga mapanirang desisyon dahil sa depression. Isang araw nakasandal si Shera sa bintana habang nagdodrawing nang biglang kumatok si Susan at pumasok. May ngiti itong tila simoy ng hangin sa labas habang sinasabing, "Shera, may magandang balita ko para sa'yo. Ang gamot na kailangan mo ay lubos ng pinupondahan ng Bustamante Group. Sa isang bansa't marami silang mahusay na eksperto na nirecruit. Kung magsasanib puwersa silang lahat, naniniwala kong makakagawa sila ng isang bagong special na gamot sa lalong madaling panahon. Pasalamatan mo si Lola para sa akin," nakangiting sabi niya dito. Sa loob ng 1 buwan, malaki ang naibuti ng maputlang mukha ni Shera. Ibinaba niyang kanyang drawing board at nag-inat. "Salamat sa mga ginawa nitong mga nakarang araw para sa akin. Doc Susan, bakit ka pa nagiging formal sa akin?" Ngumiti si Susan, ngunit sandaling nag-alinlangan habang nakatingin kay Shera. Sa huli pinili niyang hindi na lang magsalita. Alam niyang muli sa matandang ginang ang konting detalye tungkol sa nararamdaman ni Shera para kay Eros. Dahil dito, hindi niya masabi kung sino talagang dapat pasalamatan ni Shera. Kahit pa hindi alintana ng matandang ginang ang gasto sa proyektong ito, paano mapapapayag ang mga mayayabang at mahuhusay na eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo na makipagtulungan kung hindi dahil si Eros mismo ang nangalap sa kanila? Samantalang hindi naging magandang kalagayan ni Evelina. Naninirahan siya sa maliit na villa na binili ni Douglas para sa kanya. Sa harap ng salamin sa banyo, ilang beses siyang nagpalit ng maikli at mapanuksong pajama, hanggang sa piliin ng pinakamapangahas at kaakit-akit. Pinagandaan niyang lumabas ng may pinong kilos at kagandahan. Sa malaking kama sa silid, hawak ni Douglas ang isang baso ng alak, nakatulala habang malalim na nag-iisip. Hindi niya ito nilingon hanggat hindi pa umaakyat si Evelina sa kanyang balikat. Pilit isinisiksik ang sarili sa katawan niya. Nang tignan niya ito ng bahagya, hindi yun ang tugon na inasahan ni Evelina. Bahagyang kumunot ang noon ng babae, ngunit hindi siya sumuko. Lalong idinikit niya ang sarili sa dibdib ni Douglas, gamit ang lahat ng paraan upang tuksohin to sa isang gabing puno ng pagnanasa. Napapikit ng mariin si Douglas. Hinayaan niya lang si Evelina na gawin ang gusto nito. Pinabayaang ubusin ang lakas ng babae. Ngayon, sigurado siya na nasa maayos sa kalagayan si Evelina, kaya hindi na lang niya pinagkaksayahan ng oras na pansinin ang mga simpleng paglalambing nito sa kanya.
Marahil ang hindi mo kaagad makuha ay palaging tila pinakamaganda. Nang tignan niyang mukha ni Evelina, na halos malaki ang pagkakahawig sa mukha ni Shera, hindi niya mapigilang mag-isip tungkol sa kanyang asawa. Sa loob ng buwan na ito, inalala niya lahat ng ginawa niya matapos makalaya si Shera mula sa kulungan. Ang alaala niya tungkol dito ay tila na natili 5 taon nang nakalipas, kaya hindi niya matanggap ang kasalukuyang galit at pagwawalang bahala nito sa kanya. Sapat bang maging ganun kalupit si Shera sa kanya? Lalo nang mag-propose siya dito, handang-handa na siya. Napakahusay ng kanyang pag-arte na halos naloko na rin ang sarili niya. Walang kapintasan ng kanyang mga mata at kilos ng katawan. Sinabi nito sa kanya na nakita ni nito ang kanyang totoong ugali at pagkatao, subalit hindi niya yan pinagtuunan ng pansin. Ngayon nang maisip niya ito, totoo nga kaya ng mga salitang yun? Nalabis talaga siyang kinamuhian ni Shera. Masyado niya itong minaliit, dahilan upang mapahiya siya at mawala ng kredibilidad sa harap ng matandang ginang at tuluyang mapalayo sa sentro ng kapangyarihan. Dahil si Shera ang ugat sa lahat ng ito, ang solusyon ay dapat ding manggaling lamang sa kanya. Matagal nang sinubukan ni Evelyn ang paglalandi kay Douglas, ngunit hindi siya nagtagumpay. Napuno ng sama ng loob ang kanyang maamong muka, mahigpit siyang kumapit kay Douglas at hindi bumitiw. Douglas, hindi ko talaga alam na gagawin niyo ng mga kidnapper kay Shera. Kung alam ko lang, mas pipiliin ko pang manatili at hindi siya iiwan doon ng mag-isa. Sa kanyang paalala, biglang lumamig ang mukha ni Douglas. Sa wakas, natagpuan niyang sagot sa kanyang mga pagdududa. Kaya pala siya binabaliwala ni Shera dahil pala sa bagay na iyon. Nagagalit. Ngunit gaya ng sinabi ni Evelina, wala namang makakapagsabi kung anong gagawin ng mga kidnapper. Kailan pa naging ganun kawalang rason si Shera? Na makita ni Evelina na hindi masaya si Douglas, nakaramdam siya ng konting takot. Hindi niya alam kung anong mali sa sinabi niya, kaya maingat niya sinubukan sukatin ang damdamin nito. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo lang ng direkta. Hindi ako mapakali kapag ganito ka. Wala kang ginawang mali. Ang totoo, si Shera lang ang mahirap pakisamahan at nakakairita. Pabalang na hinalikan ni Douglas ang kanyang noo. Ngunit bago pa man makaramdam ng tuwa si Evelina, tinulak na siya na lalaki at naghanap ng damit sa tabi ng kama. Kahit gaano pa kaba ito kainin ng isang babae, hindi niya kayang tiisin ang ganitong pagtrato mula sa lalaking mahal niya. Lalo na't ang totoo, hindi kailanman nagkaroon ng kaugnayan si Evelina sa mga salitang mahinhin at mapagkumbaba. Siya ay isa lamang mapagpanggap na babae. Pupunta ka kay Shera, hindi ba? Nakaupo siya habang yakap ang kumot at ramdam ang kirot sa kanyang puso. Douglas, sabihin mo sa akin, ano bang meron siya na wala ako? Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang hinanakit. Nakatalikod at nagsuot ng pantalon at dahan-dahang sinuot ang polo. Evelina, ikaw ang nagmamakaawang pumunta ako dito. Huwag mo kalimutan yan. Saglit na napuno ng kawalan ng ekspresyon ni Evelina bago siya marahang tumango. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Oo, tama ka. Ganito talaga si Douglas. Hanggat walang puso niya sa isang babae, ang mga pang-aalipusta at malamig na pakikitungoy simula pa lamang. Ang matalas nitong pagsasalita ay napapadalas. At siya, mahal na mahal niya ito. Hanggang sa puntong kaya niyang tanggapin ang kahihiyan ng pagiging isang kabit, manatili lang sa tabi nito, ano man ang mangyari. Kahit na itakwil siya ng lahat. Sa mata ng iba, ang dahilan kung bakit siya sumunod kay Douglas ay walang iba kundi pera at kapangyarihan. Alam niyang mahalaga ang dalawang bagay na yon. Ngunit kung ihahambing sa mismong katauhan ni Douglas, tila wala yung halaga. Ang lalaki pa rin ang mahalaga sa kanya. Kung ang tanging hangad niya ay ang mamuhay ng marangya, hindi na sana siya nag-aral sa isang prestiyosong universidad. Hindi na niya kailangang umasa sa kagandahang loob ni Douglas para mabuhay. Ngunit pinili niyang gawin ito, minahal niya ito mula noong una niya itong makita noong siya'y dalagita pa lamang. Para bang nalason siya ng presensya nito. Hindi alintanang sariling kapahamakan. Wala siyang pakialam kung mawalan siya ng dignidad o kahit na sariling pagkatao. Alam naman niya, lahat ng lalaki sa pamilya Bustamante malulupit at walang puso. Hindi sila mga taong maaring pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig. Nasiyahan si Douglas sa pagiging masunurin ni Evelina. Isang maayos na suit ang suot nito habang tinitignan ng sarili sa malaking salamin. Ngumiti ito at nagtanong, ano sa tingin mo? Gwapo ba o hindi? Gumapo ka naman tignan kahit na anong isuot mo. Tumayo siya mula sa kama, lumapit sa likuran ng lalaki at inayos ang Snow White nitong kwelyo. Hindi na siya umasa ngunit naglakas loob pa rin magmakaawa. Sabi sa weather forecast, magkakaroon ng matinding bagyo sa mga susunod na araw. Natatakot ako na mag-isa dito. Maaari mo ba akong samahan tuwing gabi?
Hindi ko masabi, malupit ang ngiting gumuhit sa labi ni Douglas. Ang kanyang matigas na posturang, malapad na balikat at makitid na bewang ay sapat para mahulog ang loob ng kahit na sinong babae. Hindi na sumagot si Evelina. Tahimik niyang pinagmasdan ng kanilang refleksyon sa salamin at dalawang taong mukhang magkasama, ngunit parang magkaibang mundo. Tumango siya ng marahan. Hihintayin kita. Magandang kanyang ngiti ngunit hungkag ang kanyang puso. Simula nang mawalan siya ng halaga kay Douglas, tuluyan na itong tumigil sa pagpapanggap sa harap niya. Lumitaw ang tunay nitong ugali, isang lalaking pabago-bagong isip at walang pakialam. Bukod sa pagsunod sa lahat ng gusto nito, hindi niya alam kung ano pang meron siya na maaaring alalahanin nito. Hindi rin niya alam kung may natitira pa siyang lugar sa puso nito. Kaya't ang tanging nagawa niya ay panatilihin ang ilusyon ng pagiging malapit sa lalaki. Matapos ihatid si Douglas sa pinto, matamang pinagmasdan ni Evelyn ang papalayong likuran ng lalaki. Punong-puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. At katulad ng dati, sinisisi niyang lahat kay Shera. Kahit na may puwang si Shera sa puso ni Douglas, siya naman ang lubos na nagmamahal dito. Paano niya magagawang maging kasinggaan ng loob ni Shera at basta na lang ipaubaya si Douglas? Samantalang kapag wala si Douglas, tulad ng dati, palihim na lumalabas ng bahay si Shera at Susan. Bagong balik pa lang si Susan sa Pilipinas, ngunit sa isang medical symposium ay nakilala niyang isang batang propesor sa universidad. Naging magandang usapan nila tungkol sa mga paksang pang-ACADS at habang tumatagal, nagiging malabo ng linya sa pagitan ng talakayan at matinding damdamin na lang ang namamagitan. Parang hindi pa masirang ilusyon na hindi pa sila lumalagpas sa pagiging magkaibigan. Isinasama ni Susan si Shera sa bawat pagkikita nila. Sa ganung paraan, palagi silang tatlong magkakasama hanggang sa mga nakaraang araw. Sa isang Italian coffee shop, hindi mapakali si Shera habang hawak ang tasa ng kape. Pasimpleng tumangutango lang siya sa gwapong lalaki na sa tapat niya, na walang tigil sa pagsasalita. Sa isip niya tila naipit lang siya sa gulo ng iba. Hindi niya alam kung may inis bang propesor dahil masyado siyang maliwanag bilang third wheel. Sa isang punto nang marinig na lalaki na isa siyang jewelry designer, bigla nitong naisipang ipakilala siya sa isang kasamahan. At dahil doon ang kanilang tatlong date ay nauwi sa pagiging apat. Shera, tawagin mo na lang akong Harold. Hindi mo na kailangan maging formal at tawagin ako Mr. Ho. Habang tinitignan ng makabagong disenyo ni Shera sa tablet, hindi maitago ni Harold Ho, isang profesor sa siningang paghanga niya. Ang iyong mga obra ay puno ng espiritu. Paano ko ba ipapaliwanag? Sa tingin ko kapag tinitignan kong yung likhang sining, para kung tumitingin sa puso mong sabik sa pag-ibig. Bahagyang natawa si Shera, ngunit halatang nailang siya. Mabilis niyang itinaas ang paningin at pasimpleng sinilip ang dalawa pang taong masayang nag-uusap sa gilid. Hanggang kailan pa kaya siya makakarinig ng ganitong klaseng matatamis, ngunit nakakahiyang linya. Nung una natuwa siya sa papuri ni Harold Ho, lalo na dahil kilala to sa mundo ng sining. Ngunit habang tumatagal, hindi na niya sigurado kung saan patungo usapan nila. Gayunpaman agad niyang natuklasan na may iba pa palang intensyon ng kabilang panig. Bagaman nagdedesenyo siya ng alahas na laging may kaugnayan sa romansa, siya mismong taong hindi naniniwala sa pag-ibig at kaligayahan. Shera, parang hindi ka nakikinig, napansin ni Harold ang pagkakalayo ng isip ni Shera. Ibinaba niyang tablet at humigop ng kape at ngumiti ng taos-puso sa babae. Kung may bumabagabag sa'yo, maaari mong sabihin sa akin, baka matulungan kita. Salamat pero, magaling sanang tatanggihan to ni Shera, ngunit hindi na kinaya ni Harold ang mabagal na paraan ng panliligaw. Matapang niyang hinawakan ang kamay ng babae sa mesa. Bahagyang namula ang pisngi at mahina, ngunit taimtim na sinabing, Shera, dahil wala kang kasintahan, maaari mo ba akong isaalang-alang? Available ako. Bigla natigilan si Shera sa sinabi nito. Nung unay nakala niyang kasal nila ni Douglas ay pawang pangalan lamang. At hindi maaring ipahayag sa publiko, kaya't pabiro niya sinabi na siya ay single. Sino mag-aakala na magdudulot to ng ganitong kalaking problema? Sa kabila ng ilang araw nilang pakikitungo sa isa't isa, alam niyang si Harold isang mabuting tao sa tradisyonal at napananaw at may kaakit-akit na itsura. Mahusay ang edukasyon at maaring maging mabuting asawa para sa ibang babae. Ngunit abala siya sa sarili niyang buhay at lalo na takot siya sa pag-ibig. Para sa kanyang mga katangiang hinahangaan ng iba ay walang halaga. Hindi siya nararapat mahalin dahil hindi niya kayang magmahal. Habang iniisip niya kung paano maayos sa tanggihan ito, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng lugar na yon. Shera,
Paano mo nagagawang makipaglandian sa iba sa likod ko? Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang sumulpot si Douglas. Na galit at parang asong ulol, mabilis niyang dinampot ang isang tumpok ng cake sa mesa gamit ang kanyang mahabang braso sa isang iglap. Lumapag ang cake kasamang mga plato sa ulo ni Harold na parang eksena sa pelikula na may special effects na dugo ang ulo. Anong nangyayari? Huli naman nakapag-react si Harold na ngayon ay punong-puno ng cake ang mukha, kaya lalo siyang nagmukhang galit. Shera, sino bang lalaking to? Sa ilalim na mapanuring tingin ng lahat na pasinghap si Susan at palihim na humugot ng malalim na hininga. Kasabay ng bahagyang pag-ubo, binalingan niya si Douglas sabay sabing, "Hoy, pampublikong lugar ito. Dapat mong ingatan ang imahe mo bilang isang taong may dangal." Hindi man lang nilingon ni Douglas si Susan at umupo siya sa tabi ni Shera. Itinaas niyang kanyang baba patungo kay Harold na may mapanlait na ekspresyon. "Shera, sabihin mo sa kanya kung sino ako." Sa sandaling lumapit si Douglas, agad na nakaramdam na matinding discomfort si Shera. Pinigilan niya sarili niyang umalis, saka tumayo't inabot ang isang piraso ng tissue kay Harold nang may paumanhin. "Isa lang siyang baliw, huwag mo na siyang pansinin." "Oh, ayos lang ba na tawagin mong baliw ang sarili mong asawa?" Pinandilatan siya ni Douglas. Tinaboy ang tissue at may mapanuksong ngiti sa labi. Sinadya niyang hiyain si Shera. Pero talagang pababa ng pababa ang panlasa mo sa pagpili ng lalaki. Itong hangal na apat na mata, para lang siyang basura. Nakakadiri siyang tingnan. Sa harap ng lantad na pang-insulto, ilang beses nang gustong magalit ni Harold. Ngunit napigilan niya sarili nang mapansin niyang pagmahaling suot ni Douglas. Kaya sa halip na humarap siya kay Shera, sa isang iglap na walang malambing at magalang niyang tono. Pinalitan nito ng pagmamaliit habang mabilis na tinulukan ang damdamin niya para sa dalaga. "Shera, hindi ko inakala na isa kang ganitong klaseng babae. Nakakadismaya ka." Napakurap si Shera, saglit siyang natigilan pero pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang tumawa. Ang ngiting iyon, dalisay, maganda at puno ng dignidad ay nagdulot ng pagkalito sa mga nakamasid. Ang ilan sa kanila na kanina ilihim ay siyang hinusgahan. Ngayon yung nagtatakang nagkatinginan. Para bang tinamaan siya ng matinding emosyon. Ngunit hindi niya alam kung alin sa gitna ng katahimikan. Pinanood ni Shera ang papalayong likuran ni Harold. Sa kanyang isipan, naglarong isang mapait na katotohanan na ang lahat ng lalaki sa mundo ay tila magkakapareho. Kapag natuklasan nilang hindi akma sa gusto nilang isang babae, bigla na lang nilang huhubaran ng maskara sa pagpapanggap. Ang matamis na pananalita ay naglalaho at ang natitira ay ang tunay nilang pagkatao. Isang kaluluwang nakakasuklam at ang malupit at walang awang lalaki na sa tabi niya. Ang kinamumuhian niya sa lahat. Kahit na isa siyang basura, at least may konting kamalayan siya sa sarili. Ani Douglas, nakangisi habang tinitingnan si Shera. May kakaibang interes sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng mas buhay na ekspresyon ng dalaga. "Umupo ka. Isang buwan na tayong hindi nakikita. Hindi mo ba ako namimiss kahit na konti?" Napangiwi si Shera. Gusto na sana niyang murahin ito ng walang pag-alinlangan pero pinigilan niya sarili at matapang na bumwelta. "Douglas, hindi ko nakalang mas masahol ka pa sa basura. Wala kang kahit nakatiting na kamalayan sa sarili." Ani Douglas, nakangisi habang tinitignan si Shera. May kakaibang interes sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mas buhay na ekspresyon ng dalaga. "Umupo ka. Isang buwan na tayong hindi nakikita. Hindi mo ba ako namimiss kahit na konti?" Napangiwi si Shera. Gusto na sana niyang murahin ito ng walang pag-alinlangan pero pinigilan niya sarili at matapang na bumalta. "Douglas, hindi ko nakala na mas masahol ka pa sa basura. Wala kang kahit nakatiting na kamalayan sa sarili. Kahit na konting kahihiyan, wala ka. Saan ka ba bumibili ng kapal ng mukha? Gusto ko rin kasing magpagawa." Sa harap ng maraming tao, hindi man lang niya ito binigyan ng kahit na konting dignidad. Nagsasagawa na siya ng paulit-ulit na pagyayabang nito. Lalo na nang marinig ang mga nakapaligid na pangalan ni Douglas. Agad na may kumalat na tensyon sa paligid. Ang ilan ay tahimik na naglabas ng kanilang mga phone, naghanap sa internet at namangha nang makitang pinalaking larawan at pinagkakakilanlan na lalaki na sa harapan nila. Ang mapangasar ng ngiti ni Douglas ay unti-unting naglahot ang kanyang mukhay dumilim. Nang natatanging young master ng kanilang pamilya, hindi matinag ang kanyang mataas na estado sa lipunan. Kailanman hindi pa siya napapahiya ng ganito. Nangingilabot si Susan sa mga nakalipas na araw na saksihan niya mismo kung paano halos araw-araw nagpapalitan ng pintuan si Shera. Isang patunay kung gaano kabrutal si Douglas, lalo na noong sinuntok nito ang pinto sa sobrang galit. Bago pa man tuluyang sumabog si Douglas,
Hindi na nagdalawang isip si Susan. Hindi na siya nag-abala pang tumingin sa kanyang propesor. Agad niyang hinila si Shera sa kabilang direksyon at mabilis na lumabas sa booth at sa bilis ng kidlat ay sumakay sa kotse. Ang Shera Blue na sports car ay humarurot sa kalsada at ang malakas na hangin ay nagpagulo sa buhok ni Shera na nasa passenger seat. Lalong diniinan ni Susan ang apak sa accelerator. Ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, nalaki ang kanyang mga mata. Sa takot, isang silver gray BMW ang bumaybay sa trapiko, diretso sa kanilang direksyon at unti-unting lumalapit. Shera, ano gagawin natin ngayon? Kailangan nating makalayo. Lumingon si Shera sa rearview mirror at walang emosyon ng kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa iniisip niya. Bakit ko kailangang magpaliwanag sa kanya? Alam ko naman yon, pero gustong kumbinsihin ni Susan si Shera. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan kaya napabuntong hininga na lang siya at pinanatiling bilis ng takbo ng kotse. Mabilis silang nakarating sa lumang bahay. Isang red light ang nauna sa kanila. Ate Susan, siguradong hinihintay ka na ng propesor mo para magpaliwanag. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ayaw niya na madamay si Shera ng iba kaya kagad siyang humiwalay kay Susan sa koridor at naglakad na mag-isa patungo sa safe house na inihanda para sa kanya ng kanyang lola. Sinabi niyang wala siyang pakialam o takot pero bahagyang bumilis ang kanyang hakbang. Isang senyales na ayaw niyang makasalubong si Douglas. Hindi dahil natatakot siya dito, kundi dahil alam niya na sa lumang bahay siya. Lahat ng kilos ay nire-report ng mga taga-silbi sa matandang ginang at ayaw niyang idamay ang kanyang lola sa personal niyang gulo. At tulad ng inaasahan, pagkapasok pa lang niya sa kwarto, agad niya narinig ang sigawan at kaguluhan. Sa labas ng pinto, alam niyang mahusay ang mga bodyguard na nagbabantay. Kaya imbis na mag-alala, napaupo na lang siya sa sofa, naiinis at nababagot. Sa kanyang peripheral vision, napansin niyang umiilaw ang cellphone na nakatapon sa gilid. Kinuha niya ito at nakitang isang unread message mula sa isang hindi kilalang number. Sa panahon ngayon, bihira na nagsasend ng message, kaya kagad siyang kinutuban. Napatingin siya sa screen at marahang pinindot ito gamit ang dalirit na laki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Maikli lang ang mensahe ngunit ang nilalaman nito ay nakakapangilabot. Madam, isinarado ng Manila na parang isang bakal na kulungan. Wala na akong takas kaya tinanggap ko ng pagkatalo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa dalawang magkapatid na kasama ko pero dahil nakakonsensya na ako at naawa ako sa'yo, sasabihin ko na to bago ako mamatay. Ang traidor ay ang kapatid mo mismo, si Evelina. Nalamig ang buong katawan ni Shera. Malinaw na lumitaw ang mensahe sa kanya ngunit sa opinyon ni Shera, tila otomatikong tumunog ito sa kanyang mga tenga. Sa mga bangungot na pagpapahirap at pang-abuso, ang lalaki may mga matang parang daga ay palaging nagsasalita sa ganitong tono. Ako ang pinakamagaling sa mundo. Ang kanyang boses at ang tunog ng kanyang sinturon ay nakaukit na sa isipan ni Shera at wala siyang magawa upang malimutan ang mga ito. Mabilis na lumapit ang kanyang itim at puting mga balintataw at tinitigan niya ang text message ng ilang segundo bago niya kaagad pinindot ang replay button gamit ang nanginginig na mga kamay. Sigurado siyang ang taong nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi si Mouse Eye, ngunit mas gusto niyang marinig ang boses nito upang masigurado. Paumanhin ang tinatawagan mong number ay hindi aktibo. Habang pinapakinggan ng abalang tono sa telepono, ibinalik ni Shera ang interface sa text message at tumitig sa salitang Evelina. Sa katunayan, nung una pa lang siyang dinukot, naisip na niya kung may kinalaman si Evelina sa pangyayaring to. Ngunit ang profesionalismo at walang awang paggalaw ng tatlong kidnapper ay tsak na hindi isang bagay na kayang abutin ng isang babaeng tulad ni Evelina. Kaya minamalit pa niya si Evelina o mas malalim magdahilan sa likod ng text message na ito. Totoo kayang si Evelina ang mastermind? Habang nakakunod si Shera ay nag-iisip ng malalim, sa wakas ay nagamit ni Douglas ang lahat ng kanyang paraan upang matapatras ang bodyguard at malakas sa tinadyakan ng pinto gamit ang kanyang mahabang paa at pumasok na may dalang matinding galit. Nang mapansin niyang hindi siya pinagtuunan ng pansin ni Shera, lalong lumalim ang kanyang iritasyon. Tinaas niya ang kamay at biglang inagaw ang telepono nito. Saka mapanuyang nagtanong, sino ang walang kwentang taong nagpadala ng mensahe na sulit pagtuunan mo ng sobrang pansin? Lubos na nabahala si Shera kaya hindi niya napinansin ang hindi naanyayahang pagdating ni Douglas. Sa halip tinitigan niya ito na may madilim na tingin. Sa loob lamang ng ilang segundo nabasa na ni Douglas ang mensahe at ang pangungutya sa kanyang labi ay agad na natigil. Shera, ikaw mismo may pakana nito para lang ipakita sa akin? Direkta at walang pag-alinlangan ng kanyang akusasyon. Kaya sandaling natigilan si Shera at pagkatapos bigla siyang tumawa. Sa unang malamig siyang tinitigan ni Douglas na parang sinusuri ang kanyang galing sa pag-arte. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang ngiti sa mga labi ni Shera ay naging malungkot at puno ng hinanakit.
Kinailangan niya sumandal sa pader upang hindi bumagsak at tumawa siya ng tumawa hanggang sa halos maubusan siya ng lakas. Sa puntong ito, hindi na kayang panatilihin ni Douglas ang kanyang malamig at walang pakialam na postura. Hinawakan niya sa kwelyo si Cher at pinilit itong tumayo ng tuwid. May halong inis at bahagyang pag-alala sa kanyang tinig. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Para kanino mo ginagawa to? Patuloy pa rin sa pagtawa si Shera sa kamaras ni inalis ang kamay ni Douglas sa kanyang damit na para bang hinawakan siya ng isang bagay na marumi. Ang langit at lupa ay maaaring magpatunay para sa kanyang umabot na siya sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Paano pa niya magagawang umarte para kay Douglas? Para sa isang asawang walang pakialam kung mabuhay man siya o mamatay. Pinisil ni Douglas ang kanyang sentido at pakiramdam niya ay parang sampal sa mukha niyang tawa ng kanyang asawa. Ang kanyang gwapong mukha ay dumilim na parang ilalim ng palayok. Kung magpapakabaliw at tanga ka ulit sa harapan ko, huwag mo kong sisihin kung itinuring kitang sira ang ulo. Hindi alam ni Shera kung bakit hindi siya matigil sa pagtawa. Ngunit alam niyang ito ay totoo at taus-puso. Maging ang mga mukhang puno ng akusasyon ni Douglas ang paniwala nito kay Evelina. At sa mundo nila na tila ba katawa-tawa na para sa kanya. Malamig ang tingin ni Douglas at bigla niya napansin na may kakaiba sa ngiti ni Shera. Wala siyang naisip na mahinahong paraan upang pakalmahin ito. Hindi niya naisip na tawagin ang doktor ng pamilya. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo mga labi ni Shera. Dumugo ang bibig nito. Biglang natigil ang tawa. Walang laban na bumagsak si Shera sa kama at kalahati ng kanyang mukha ay manhid at nawala ng pakiramdam. Nang tuluyan siyang kumalma, hindi na niya tinapunan ng tingin si Douglas. Sa halip, inunat niya ang kamay sa harapan ng lalaki na may halong panghahamak at malamig na boses na paos na nagsalita.